sa isipan na lang nila, mga kababayan, ay puro pera, 'no? Kung sakali man na nakakatanggap ng pera, pondo o salapi para sirain po si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito ang masaklap para sa kanila. Ma'am Neng Gigi, mga DDS, isang lugar ang kalalagyan nila, impyerno daw ho. Ito ang masaklap, no bail. Kaya po kung sino yung mga napangalanan, sa kahawig na kaso din po, mga bossing, 'no? Kagaya nung kay Jason sa, ihanda niyo na ang inyong sarili. Hangga't maaari kung kaya niyo na yakapin 24 oras yung mga mahal niyo sa buhay sa labas, ng kulungan, yakapin niyo na. Dahil mahirap na 'yan kapagka nandoon na kayo sa loob ng kulungan, 'no? Payo ko doon sa mga gustong mag-vlog, yung mga nangangarap maging vlogger, yung mga nangangarap na, mag-political vlogging kasi, ganito ang sitwasyon. Payo ko, 'no, eh, gawin niyo ng tama, 'no? Wala tayong magagawa. Doon sa mga naibalita na ng mga mainstream media, mahina ang views kagaya nung dito, kagaya nung ginagawa natin. Nagre-reaction tayo doon sa mga, ibinalita ng mainstream media, wala tayong magagawa. Pero yun yung tama. Pero yung magpapakalat ka ng fake news, mas mataas yung views, kulungan naman ang kakaharapin mo, kagaya ni Jason sa. At bukod pa po kay Jason sa, mga kababayan, mukhang ang susunod, alam nyo kung sino? Ipapakita ko lang ho sa inyo, mga bossing. Ano po? Mukhang ang susunod ho, mga kababayan, ay ito pong si Mike Defensor Santiago, mga boss chief amo, sir. Ay nako, maniwala ho kayo. Yang mga pinagkakalat, pinagngangawa ni Defensor po sa labas ng, sa labas, well, hindi pa pala nakaloob, ano? Diyan sa Pilipinas, mga boss chief amo, sir. Indikasyon para ho sa akin, indikasyon kaya nag-iingay ito pong si Defensor, mga boss chief amo, sir, kasi malapit na din pong malongko. Yan pa lang pong pagpapalabas ng 18 marites, eh. Yun pa lang hong kaila Orly Gutesa, mga kababayan, eh. 'Di ba? Ngayon, sinabi din ng NBI, talagang si Melvin Matibag, hindi matitibag ho, mga bossing. Ako po, sumasaludo ako doon sa director ng NBI na bago, si Melvin Matibag, na si Jimmy Santiago ho. Sumasaludo ho ako sa kanya. Kaya lang, medyo nakukulangan ako doon. Eto kay Melvin Matibag, rektahan, no? Lahat ng gumawa ng kalokohan na kailangan kumaharap sa batas, sasabihin natin yan, papangalanan natin yan. NBI to also sue Mike Defensor over human trafficking case. Yari ka, boss. Ano po? Alam ko naman po, karamihan sa atin o halos lahat sa atin narinig na yung balita na nahuli yung KTV bar at merong 54 na mga kababaihan ang na-rescue po ng NBI, mga kababayan, at sinasabi nga po ni Attorney Melvin Matibag na yung KTV na yon o Chicago ang pangalan, may konektadong way papunta doon sa hotel. Ano? At ang ginagawa daw po, mga kababayan, jingle daw po. Ay, si Lonely TV kasi, biglang nagsasabi, jingle lang ako. No? Ang gawain daw po, mga boss chief amo, sir, doon pa lang sa KTV, nagkakapresyuhan na 10,000 hanggang 20,000. Ano? Tapos kapag ka nagkaareglo na, okay na, panik na doon sa hotel, mga kababayan. Ngayon, ang presidente, sinasabi ni Melvin Matibag na direktor ng NBI, ay yung asawa ni Mike Defensor. Tapos ang resback at ang sagot nung mag-asawang Defensor, mga bossing, ay pinupolitika lang daw po sila. Anak ng putik, nakita namin yung raid, meron pang mga paraphernalia ng ipinagbabawal na gamot. Tapos sasabihin pinupolitika lang daw. Tapos ang sabi ni Defensor, ang dami-daming problema ng ating bansa. Tapos uunahin yung mga KTV.
Kahit sino pa kahit na madaming problema ang ating bansa, basta nakita kayo na may mga illegal kayong mga ginagawa, aarestuhin, ikukulong, ipapasara, at pakakasuhan kayo. Hindi, unahin niyo muna yung ano, ito maliit lang naman yan, hayaan niyo, tuloy-tuloy lang nila yung illegal na ginagawa nila diyan. Pumokus muna tayo doon sa malaki. Ganun po ba ang ibig sabihin ni Defensor? Hindi. Tapos lalo na, may 54 na kababaihan ang naaabuso. Di ba? Hindi. No? Kahit na malaki pa yan, kung nakita at naispatan na mali ang ginagawa, na ang ginagawa nito ay mga illegal at may mga naaabuso, dadakmain kayo. Manila, Philippines. Former Representative Mike Defensor will also included in the additional case that will be filed by National Bureau of Investigation. Putang. Imaginein mo, no? Kapag ka ito, naging guilty silang tatlo, yung anak, yung asawa, tapos si Defensor. Lahat na sa kulungan, magkakahiwalay. Sira ang pamilya. Tayo po dito sa mundong ibabaw, lagi niyo pong pakatatandaan, bago kayo gumawa ng isang kalokohan o ng illegal, isipin niyo po, no? Ang pinaka-importante, ang pinaka-mahal, no? Na meron tayo dito at pinakamahalaga na meron tayo dito sa mundong ibabaw, wala pong iba kundi ang buhay natin. Bago kayo manglamang ng kapwa, bago kayo gumawa ng illegal, isipin nyo, naku po, baka pag ginawa ko to, makulong ako at yung buong buhay ko, ko na lang, yung buong buhay ko ay nasa oblo na lang ako. Diba? Wasak ang buhay. Tapos isisisi mo bigla sa gobyerno kung bakit ka nakulong. Bigla mong sasabihin, pinupolitika lang. Di ho ba? Mga kababayan, lagi nating iisipin. No? Lalo na yan, buenas, yung mga nakakasama araw-araw. Yung mga magulang na nakasama araw-araw yung kanilang pamilya. Buenas kayo. Bakit? Yung ibang mga magulang hindi nagagawa yan eh. Kailangan magtrabaho eh. Di ho ba, mga bossing? Kaya wag kayong hahantong, wag nyong hahayaan na aabot sa punto na ganito ang mangyayari. Tingnan niyo si ito. Tingnan niyo po si Defensor. Araw-araw ba? Ayan, Masyado. Halos araw-araw makikita mo na ho ito, mga kababayan. Nagpapa-press con.